Kailan nga ba nag-start guys ang issue sa flood control project na yan na laging sinisi kay BBM? Ito, pakinggan natin yung interview ni Bato kay Diskaya. That we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make 2016. sure we answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. At ito pa ang isang patunay na sa panahon pa talaga ng Duterte ay malawak na ang korupsyon sa DPWH. Ito na po yung 2019 nangyari. Pakinggan natin. Iimbestigahan ng House Committee on Rules ang tinawag ni House Majority Leader Rolando Andaya Jr. na large-scale scam sa panukalang 2019 national budget na dahil daw sa pagsasabuatan sa pagitan ng isang opisyal ng Department of Budget and Management at kontraktor na City Leoncio Construction and Trading. Sabi ni House Majority Leader Rolando Andaya, milyong-milyong pisong kontrata ang hinakot sa buong bansa ng naturang single proprietorship contractor. Isusumpi ng may-ari ng City Leoncio na si Consolacion Leoncio, Regional Directors ng DPWH at Engineering Offices na nakakasakop sa mga proyekto. Ipatatawag din ang co-officials na nakatalaga mag-audit sa mga proyekto. Ibinulgar ni Andaya na nasa 30 infrastructure projects ang nakuha ng City Leoncio para sa 2nd District ng Sorsogon at Distrito sa Catanduanes. Sabi ni Andaya, may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno sa Leoncio. We have received information about the family. Isa na yun sa panahon din ni Duterte 2019 ha. 2019. At magbibigay pa tayo ng isa pang patunay din na talagang yan nung panahon pa ni Duterte malawak ng korupsyon. Ito pa ipapakita natin. Ito pa guys ha, nanggagaling na mismo sa bunganga ni Rodrigo Duterte na malawak na ang korupsyon sa DPWH. Ito, pakinggan nyo pa. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ghost Project. So walang delivery, Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. Makinig. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan Makinig kayo, Didis. ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at magpreso. But most of this yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung sa tignan mo yan, mag-crime nila in the penal side, mga falsification yan, malversation. But dito sa limited kasi ang ground, pero just the same. Pag gross dishonesty, gano'n yan. That's embezzlement. Ang DPWH, ang Narinig na naman siguro mga DDS. Mula kay Diskaya, sinabi niya 2016, di ba? Nagulat nga si Bato. Tapos meron pa ulit 2019, meron na ulit binuksan silang kaso sa flood control na naman. Tapos si Tatay Digong na nagsabi na talagang malawak ang korupsyon sa DPWH at mga ghost project ang marami. Tapos ngayon, nung binulgar ni BBM na gano'n, si BBM pang sinisi ninyo. Ha? Di ba kayo nakinig sa balita na yun? Hindi ba napanood yung mga balita na yun nung si Duterte pang presidente? Ha? Bakit ngayon parang nagka-amnesia kayo at lahat na lang ng problema ng gobyerno sinisi ninyo na kay BBM? Pero ang tunay pala na problema, nag-start pa lang ang DPWH ang mga diskaya ng mga kontrata ng marami ng ghost project ay sa panahon pa ni Duterte. Kaya wag nyo lahat isisi kay BBM. Pagpalagay na natin meron ding korupsyon sa panahon ni BBM at saka meron ding ghost project, pero wag niyong isisi sa kanya lahat dahil sa panahon ni Duterte meron din. At kahit sa mga nagdaang pang-administrasyon sigurado meron din yan, di ba? Tapos sasabihin niya si Bongbong lang ang sa panahon nga ni Noynoy, di ba meron din sa iskandal doon sa ang tawag doon kay Napoles, di ba meron din. Tapos ngayon lahat kay BBM niyo sinisi na mastermind. Mag-isip-isip kayo, marami ng ebidensya na hindi kay BBM nag-umpisa ang flood control project at mga ghost project.